Alagang kapatid. Ngayong umaga, pagbabanat ng buto ang ating uusisain. Pero ang tanong, ang lugar kung saan ka nagtatrabaho, is it safe for your health? Maruming hangin ang kalaban ng mga kapatid nating nagmamaneho ng mga pampublikong sasakyan. Matinding sikat naman ng araw, ang tinitiis ng mga kapatid nating ikinabubuhay ang pagtitinda sa lansangan. Init at saka sakit ng paa, binte, saka katayo. Sakit pag balikat, pagod, pawis. Kayod dito, kayod doon. Ang lansangan na ang opisina ng marami nating kababayan. Pero teka, sila lang bang nakabilad sa sikat ng araw at tumalanghap ng maruming hangin ang dapat mangamba para sa kanilang kalusugan? Mas safe nga ba kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang air-condition na lugar gaya ng mall? Yan ang iimbestigahan ng inyong investigador. Tao po! Magandang umaga, ako po si Doc Walter. Oy, Len. Nakilala ko si Irene De Lima. Tama. Nagtatrabaho sa isang drugstore at mini grocery sa loob ng mall. Sa sari-saring trabahong nasaksihan ko sa kalsada, sinubukan kong alamin kung gaano naiiba ang trabaho niya. Ano oras ka naman nagsisimula sa trabaho? Alas 6 po ng umaga, dapat nandoon na po kami pag-opening. Alas 3 po siya ng hapon uwi na. So, higit 9 hours ka nandun, no? Opo. Mahirap ba itong ginagawa mo? Medyo okay lang din po. Nga lang, kailangan, lagi ka talagang nasa isip mo talaga yung ginagawa mo. Kasi kung wala po sa isip mo ginagawa mo, kasi may time po, gamot po kasi ang tinitinda mo eh. Paano naman kaya kung wala pang customer? Minsan, palakad-lakad po kami, nag-aayos po kami ng mga paninda, gano'n. Tapos, pag may time na mayroon siyang alikabok, pinapagpagan din po namin siya. Mukhang simple lang ang ganitong trabaho, ha? Pero teka, may problema yata si Irene. Halimbawa, pag maraming customer, hindi ka po pwede basta-basta po magpunta ng CR. Kasi unahin po muna talaga yung customer. Kasi po, manghinayang din po kayo kung hindi siya nabentahan. Manghinayang din po sa benta pag umalis ang customer na wala siyang nabili. Dahil sa pagpigil ng pag-ihi, minsan na rin daw nagka-UTI si Irene. Lagi rin niyang inaalala ang paghapdi ng kanyang tiyan na sinasabayan pa ng matinding sakit ng ulo dahil sa gutom. Pati kasi ang oras ng pagkain, apektado ng kanyang trabaho. Pag marami pong trabaho, may time po, di po Hindi nakakain din. Anong epekto naman yun sa kalusugan mo? Minsan po, mahapdi yung sikmura, gano'n. May time po, minsan pag nalipasan din po ako, umatake rin po minsan yung migraine ko. Kanina ka pa nagtatrabaho? Para sa UTI ni Irene, una, dapat uminom ka ng maraming tubig. Ang sapat na iniinom ng tao sa isang araw ay at least mga 2 liters or around 8 to 10 glasses. Pangalawa, hindi mo dapat titigilan yung ihi mo. So kung nababanyo ka na, punta mo na kagad. Para naman dun sa migraine mo, dapat meron kang sapat na tulog, at least 8 hours, para hindi ka ma-stress during the day. O ayan, Irene, nabigyan ka na namin ng mga tips at payo. Sana isapuso mo sila, alalahanin mo sila, sundin mo sila. Dahil sa mga karamdamang idinadaing ni Irene, sinubukan kong umikot at mag-obserba sa iba pang mall. Baka kasi hindi lang si Irene ang may ganitong problema. Bukod sa mga kapatid nating sales lady, nakilala ko rin si Antonio Linugaw, security guard sa isang kilalang mall sa Quezon City. 20 taon na siya nagtatrabaho at bawat araw, lagi siyang nakatayo. Kaya ang resulta, yun lang yung tuhod. Kasi aktibo nga ako sa mga marathon, cycling. Tuhod lang saka yung dito. Sa talampakan. Masakit talaga yan. at kung matindi na ang sakit na nararamdaman, langis
at masahe ang panlaban ni Antonio. Yung ginagamit kong langis, yun ang araw-araw kong ginagamit talaga. Para halat hahaba pa yung duty ko, tatagal ako sa tayo. Kasi masakit talaga pag pag di mo lagyan ng remedyo, masakit. Hindi ka tatagal sa tayuan. Kasama sa trabaho ni Antonio ang magbantay ng seguridad sa loob ng mall. Halos kalahating araw siyang nalalamigan ng aircon, kaya lagi siyang inaatake ng ubo at sipon. Sa sipon, minsan sa ubo, wala, dala-dala na siguro yun eh. Kasi nasabayan ko naman kasi ng mag-inom ng tubig eh. Ayan, may mga ibibigay ako sa yung tips para at least man lang malunasan yung mga nararamdaman mo pa nagtatrabaho ka sa loob at pa nagsusuti ka. Minsan di ba nakakaramdam ka ng ubod sipon, so ang pwede mo gawin is uminom ka ng maraming tubig palagi, no? Magbaon ka ng siguro isang bottle ng tubig dito sa tabi mo. Kapag nakakaramdam ka na ng pulikat or cramps, dapat maglakad-lakad ka ng konti sa paligid para hindi na sumasakit-sakit yung mga kalamnan mo. Hindi ko alam yan Sa aking pag-iikot sa mall, nakilala ko si Gracel Colance. Hindi siya nagtatrabaho sa mall. Pero 3 hanggang 4 na araw sa isang linggo, pumupunta sa mall si Gracel para mamili ng kanyang mga paninda. Pananakit ng katawan dahil sa lamig naman ang inirereklamo niya. Pagpasok ko malamig siya. Nag-stay ako ng 3 oras dun sa mall. Paglabas ko, mainit na siya. Yung talagang mainit na pinapawisan ka. Tapos kinabukasan, bigla akong nagkaroon ng sipon. Inubo ako ganun. Yung parang nagkaroon ako ng from malamig to init. Ganun na experience. Kung hindi mapigilan ng malling, ito ang ilang tip namin. Kung galing ka sa init ng araw, magsuot ng jacket sa loob ng mall para maiwasan ang biglaang pag-iba ng temperatura sa iyong katawan. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng komportableng sapatos para mag-enjoy ang pag-iikot. Gumamit ng hand sanitizer at maghugas ng kamay sa oras na ikaw ay kakain. Ito po ba sa occupational medicine, covered ba ang mga nagtatrabaho sa loob ng mall? Kasama ba dito yung mga sales lady, security guard, mga kahera? Ano ba pwedeng mga sakit na makuha nila? For example, yung palagi nakatayo, kung ikaw ay sales lady, so kung meron kang history ng hemorrhoids, lalala yung hemorrhoids mo. So kung hindi ka kagad makakaihi, chances are magkaka-UTI ka. Maging ang mga security guard, may sakit din na pwedeng makuha dulot ng kanilang trabaho. Siyempre hindi regular ang kanilang tulog. So pwedeng malaki ang possibility na mag-insomnia sila. Pag nag-insomnia, usually magkakaroon niya ng sakit ng ulo, headache. Ngayon, usually mga security guard din, hindi rin sila makaalis kaagad sa pwesto. So malaki ang tendency na magkaroon ng ulcer. Dahil hindi sila makakakain ng oras on time. The same for sales ladies, of course. Simpleng sakit kung ating iisipin. Pero hindi na natin pwedeng baliwalain dahil baka ang simple maging terrible. Ay, kailangan ma-check agad. Kasi kung lumala, malamang magdudugo yung bituka nila. Sa umpisa, hindi, of course. Pero later on, remember yung infection ng ihi, pwedeng magkaroon ng bato later on. So, sa umpisa, baliwala yun. Alam natin na importante ang hanap buhay. Pero kung ang kalusugan na natin ang napapabayaan, ibang usapan na yan. Kami po dito sa Alagang Kapatid, linggo-linggo nagpapaalala sa inyo. Ako si Doc Walter, ang inyong investigador. Susunod, isang makating sikreto, ilalantad na. Alamin ang solusyon sa hadhad. Infection ito ng fungi sa singit, kahit doon sa may buttocks area niya, pwede siyang kumalat kung mapapabayaan. Alagang Kapatid.